Si Pablo, ganyan siya nung una. Pero, nung bandang huli, nabalitaan ng mga kapatid, yun ikaw umuusig sa atin. Ngayon, mangangaral na natin. Tuwa yung mga kapatid. Hindi sila nagtanim ng galit kay Pablo. Kahit inusig sila, hindi sila nawalan ng tiwala sa Diyos, nagtiis sila. Kaya kahit na yung umusig sa'yo, gumawa sa'yo ng masama, ba't ikaw ay gagawa rin ng masama? Ba't hihiwalay ka sa Diyos? Ang example ng mga first century Christians, kahit pinag-usig sila ng mga Hudyo, nanatili sila sa pananampalataya. At bandang huli, dahil sa kanilang pananampalataya, yung umuusig sa kanila, nakasama pa nila. Basahin natin ng Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kaniyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Dahil sa kay Pablo na dating mang-uusig sa kanila, niluwalhati pa ng mga unang Kristiyano ang Diyos. Bakit? Yun ikang dating umuusig sa atin, ngayon nangangaral na, apostol na, tuwa yung mga ginawa ng pag-uusig. Eh kung ikaw yan kapatid, matutuwa ka ba? Siguro matutuwa ka rin. Biro mo yung umuusig sa'yo kayong kasama mo na. Pati naman magnanakaw, pagka nagsisisi, pinapatawad ng Diyos di ba? Kahit naman sino pa, patawarin natin, patawarin mo ang mga nagkakasala. Utos kasi ng Diyos yun Kasi dapat kung tayo talagang maka-Diyos, magpapatawad tayo. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao, palagay mo, nakamatayan niya, di naman niya nahingi tawad mo. Gusto naman siyang patawarin ng Diyos. Ganun lang tayo sa mundo. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng mali. Maaaring sa ating asawa, anak, kapwa. Pero kung nakagawa man tayo ng mali sa iba, yung iba nagawan din tayo ng mali, magpatawaran. Kasi yung pagpapatawad, ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa. Iyon ang ating matututuhan sa Biblia, pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. At unang-una, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Diyos kung ginawan tayo ng masama ng kapwa. Tingnan mo si Lazaro, wala namang kabutihang natanggap sa tao yun Pulubi siya hanggang mamatay siya. Wala siyang bahay, walang nagpapakain sa kanya. Ang kanyang pagkain, mga tira-tira, mga mumumo na nahuhulog sa dulang ng mayaman. Pero naging dapat siya sa Diyos. Kasi nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Kung ang Diyos walang nagagawang mali, nagpapatawad, tayo pa na nagkasala ang kapwa natin sa atin, tayo naman nakakagawa rin ng mali, para patawarin tayo ng Diyos, magpatawad tayo.